Hello guys! 4 days DIY na naman tayo pero sa Taiwan. 7 o'clock ang nakuha kong flight para sa amin pero mga 2 o'clock na sa airport na kami. Mabilis yung process para sa akin at walang pila sa immigration. Eto lang yung tinanong sa akin pero doon sa kasama ko tinadtad siya ng tanong. First time niya kasi mag-travel abroad. Tapos eto na yung ngiting nakapasa sa immigration. Bandang 2:40 na tapos na kami pero ako meron pang trabaho. Tapos na taon pang may meeting. Tapos nasira pa earphone ko. Okay lang ako. Naka-out na ako ng 6 o'clock tapos mga 6:30 nag-board na kami. Sa AirAsia kami sumakay at eto ang round trip flight namin with baggage back and forth. Halos 2 hours yung flight and nung malapit na kami bumaba, pinag-fill up lang kami ng arrival card. Kaya don't forget to bring your ballpen. Touchdown, Taiwan! 9 o'clock pa lang yan, pero 3 o'clock naman yung check-in time namin. Sinundan na lang naman yung mga tao, tapos nagulat na lang ako, ang tagal namin sa immigration, napakahaba ng pila. More than 1 hour din kami pumila, and after nyan, kinuha na namin ang baggage. Tapos, trinay namin yung luck namin sa Taiwan, Lucky Land. Gustong gusto talaga namin manalo. Pangbili lang ng sapatos ba? Oh no! Oh no! Ayun, hindi kami nanalo. Tapos trinay ko mag-withdraw gamit ang GoTime ko na card. Kaso, nagkaka-error. Tapos trinay ko din yung GCash Visa card ko. And nagkaka-error pa rin. So, na-stress lang ako. Buti na lang may cash yung kasama ko. Nagpa-exchange lang kami sa airport. And after nyan, kinuha na namin yung nabook ko sa Klook. Meron na siyang SIM card for 5 days. Easy card na may laman na 200 NTD. Round trip sa Taiwan MRT, yung purple line. Nagugulan ako paano ipasok yun pala, itatap lang. Saan? Tapos ito yung itsura ko ng naguguluhan. Ito yung dinownload kong app para ma-navigate yung MRT nila. And halos 45 minutes yung biyahe papunta sa Taipei Main Station. 11:30 na yan at medyo nagugutom na kami. And may nakita akong USB so trinay kong mag-charge kung gumagana. Pero hindi. Trinay din namin yun sa kabila at hindi pa rin gumana. At dito na kami simula na wala-wala. Hinahanap kasi namin yung blue line papunta sa Ximen MRT. Ayun! Ayun! Kaya nag-family mart muna kami dahil hindi kami makalabas-labas ng MRT. Ito ang unang kain namin sa Taiwan. Tapos nag-ikot na rin kami sa Taipei Main Station at nag-CR. At sa wakas, nakarating na kami ng Ximending. Ang sarap sa feeling dahil ilang beses kami nawala. Tapos naglakad na kami papuntang hotel. Google Maps lang talaga magiging best friend mo. Alam mo yung feeling na ang awkward, Shane, kasi nga nakamaleta tayo habang nagmagala. Mga 10 minutes din kami naglakad papunta sa hotel at ang pinagstayan namin ay Star Ximen. Nabook ko lang siya sa Klook and for 4 nights, ang binayaran lang namin ay 8,000. Iniwan lang namin yung luggage and nag-ikot-ikot na agad. First stop, Hot Star. Siyempre, food trip agad. Nakakatuwa yung weather, medyo malamig kaya masarap gumala. Tapos ang una namin pinuntahan ay Red Building. Wala namang entrance fee kaya pumasok din kami sa loob. Yun pala, parang mall lang din siya. Tapos may nakita kami pang stamp. O sabi, complete 2 stamps. Tapos merong freebie. So hinanap namin din yung isa. After namin mag-ikot, binigay lang namin sa reception. Thank you! Thank you! Tapos meron kaming free postcard. Tapos tamang ikot ulit sa Ximending. At dito, trinay ko ulit mag-withdraw sa GCash Visa card sa may 7-Eleven at buti na lang gumana. And eto yung conversion. At wala na kaming patumpik-tumpik pa, bumili na agad kami ng sapatos. Tapos nag-check-in na kami sa hotel at nagpahinga. So paglabas namin, gabi na. Tamang chill lang yung ginawa namin sa day 1 dito sa Taiwan. Tapos for our dinner, nag-try kami sa Mala Hot Pot. Isa daw to sa mga famous restaurant dito sa Taiwan. So, syempre, tatry namin yan. Tapos, nung una, hindi ko alam kung magkano babayarin namin dito. Tapos, nagulat na lang ako. Sabi nung kasama ko, 1,000 NTD each. Sabi ko, shit, sige. For the experience. At masarap naman tong matcha ice cream nila. Nag-window shopping na lang ulit kami around Ximending. Lalong malamig naman sa gabi. Yung tipong mas malamig pa sa Baguio. Tapos, bandang 9 o'clock, umuwi na kami. Dahil kinabukasan, pak na pak naman ang aming itinerary. Ayun lang, part 2 ang day 2. Bye! Ito naman ang day 2 ng aming 4 days DIY Taiwan trip.
8 o'clock kami start gumala at nag-breakfast kami sa Yonghe. Walking distance lang siya sa hotel at isa siya sa mga recommended breakfast place. Tapos for drinks, nakita namin walang pila sa Sing Phong Tang kaya trinay na rin namin. And nakakatuwa lang kasi hindi lang yung drinks ang binayaran mo, meron pang kasama experience. Tapos after nyo, nag-MRT na kami at sunod namin pinuntahan ay Mao-Kung Gondola at Taipei Zoo. Bumili kami ng Taipei Fan Pass kaso hindi namin na-redeem nung nandun kami sa airport kaya ang ginamit na lang namin pambayad ay yung Easy Card. Ang entrance fee lang naman niya is 65 NTD para sa Taipei Zoo. Thank you! Pero yung sa Mao-Kung Gondola, hindi ko na napansin kung magkano. Good thing may tumulong sa amin na staff para i-explain na pwede naman pala namin i-cancel yung fan pass kung hindi naman namin na-redeem. At na-refund naman. Tapos nag-ikot-ikot na kami sa Taipei Zoo, mga 2 hours din kami dito. Medyo mainit na rin yung panahon dyan pero hindi naman masakit sa balat. And nakakatuwa lang kasi first time ko makakita ng red panda, napaka-cute niya. Hindi na rin namin napuntahan yung giant panda dahil gutom na kami at medyo mainit na. Kaya nagbayad kami ng 10 NTD para magpahatid sa nearest MRT station. Second day na namin dito and in fairness natuto na ako mag-navigate. Mabilis lang naman pala. Tapos sunod namin pinuntahan ay yung famous spot na malapit sa Taipei 101. Bumaba kami sa Xiangshan Station. Medyo malayo yung nilakad namin para makita yung place and balak sana namin kumain doon sa Japanese restaurant kaso late namin na research na close pala siya at 4 o'clock siya mag-open. But either way, natutuwa ako mag-explore lalo na sa mga ibang bansa. At eto na yung famous spot na nakita namin sa TikTok. In fairness, ang ganda. Since close yung Japanese restaurant na gusto namin kainin, dito kami nag-lunch sa Cube Burger. Okay lang siya. Tapos after niya, nag-bus na kami papunta sa World Trade Center para puntahan ang Taipei 101. Madami talagang lakad na naganap sa araw na to, so wear your comfortable shoes. 2:30 o'clock na yan and so far 15,000 steps na kami that day. Masyado naman pababa to. Tapos ang gusto lang naman namin ay makita ang loob ng Taipei 101, makita ang view and yung experience lang naman. Kaya hindi kami nagbayad ng entrance fee, pumunta na lang kami sa Simple Cafe at nag-order ng kape. Take out lang yung sa amin kaya mga 30 minutes lang kami dyan. Pero at least diba nakarating kami ng 88th floor nang walang bayad. Tapos after niya nagpunta na kami sa Chiang Kai-shek Memorial. Nabili namin Easy Card, may 200 pesos na laman and nag-load kami ng 500 so ayan na yung laman niya after ng mga gastos. Tip ko na rin na magdala ng power bank at i-charge yun dahil mahirap malobat at pag nawala ka hindi mo magamit yung Google Maps. Tapos magkakalapit na yung tourist spot dito and ito yung mga napuntahan namin sa buong araw. Medyo nagstay lang kami dito for a bit and in-appreciate yung mga structure dahil napakaganda nila sa personal. And nung pabalik na kami sa hotel, nakita namin to and tinikman na rin namin. Nagpahinga lang kami and nag-charge at bandang 7:30 pumunta na kami sa last destination which is Rahu Street Night Market. Dito na kami nag-dinner at grabe, napakaganda ng place. Ang daming tao pero hindi siya yung nakaka-overwhelmed. Tapos ang hahaba ng pila pero mabilis yung usad. Una namin kinain of course kasi bungad lang naman siya is yung pork bun. Hindi mo dapat tumamis pag nag-Taiwan ka. And for 60 NTD, sobrang sulit na. Sa isa lang yung mga binili namin at naghati na lang kami para matikman namin lahat. Pag may nakita akong mahaba ang pila, pipila na lang din ako doon. And of course, trinay din namin tong strawberry coated with sugar. Nabusog kami and sobrang sulit dahil halos 350 NTD each lang ang nagastos namin buong gabi. Bandang 9 o'clock, umuwi na kami at nag-MRT kami papunta sa Ximen Station. Palagi namin to nakikita, itong Dunkin' Donuts, so trinay na rin namin. And of course, matcha ang gusto ko. Marami pang energy yung kasama ko pero ako sobrang pagod na kaya nag-ikot-ikot na lang siya at nag-shopping at ako ay umuwi na. And sa aming day 3, nag-book na ako ng day tour sa Klook. So abangan! Paano nga ba namin nasulit ang day 3 namin sa Taiwan? Let me explain. Charot. So, nag-book ako sa Klook ng day tour at napaka-hassle-free kasi sa Ximen MRT station ang pick-up and drop-off at walking distance lang siya sa aming hotel. Around 8:30 kami umalis at may free bottled water na rin. At super friendly ng aming tour guide na si Sir Tommy. Here, or the driver's seat. Okay, driver's seat. First na pinuntahan namin is CLU Geo Park.
coffee, oh. Hindi namin inakalang super lamig at medyo hindi kami ready sa aming outfit. Nanginig kami sa lamig, pero syempre dahil sa coffee, nakasurvive naman kami. Hindi siya kasama sa tour package yung entrance fee. Nagbayad kami ng 188 pesos each and nabook ko na naman siya sa Klook. Sa bus na in-explain sa amin yung history and pagdating namin doon sa area, binigyan kami ng 50 minutes para maglibot-libot. Mga 1 hour din yung travel time namin from Ximen MRT sa mga bandang 9:30 na yan. After namin dito, nagpunta na kami sa bus at 5 minutes lang siya sa next destination namin, which is Xifen Waterfalls. Kaso biglang umulan, kaya napabili tuloy kami ng raincoat. Medyo malayo din yung nilakad namin papunta sa waterfalls at 50 minutes lang din yung binigay sa aming time. Kaso 15 minutes papunta dun sa waterfalls, so halos napunta lang sa lakad yung oras namin. Kaso okay lang kasi nga feel naman namin yung ambience. And sabi na lang ng tour guide namin na i-enjoy pa rin namin kahit umuulan. And after namin dito, nagpunta na kami sa Xifen Old Street para magpalipad ng lantern. Ay, ako ang gasaw na. Okay, go inside. And hindi rin siya kasama sa tour package, so nagbayad kami ng 250 NTD. Good for 2 na rin yun. So nagsulat na kami ng aming wishes. Magic, blow it. Wow, okay. Thank you. So kung hindi to magkatotoo, ewan ko na lang. Tapos naghanap na kami ng pwesto para mapalipad na ang aming lantern. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, bye-bye! Tapos bumili na rin kami ng aming mga souvenir and kumain ng light lunch. 1 hour din kami nagstay dito and thankful kami na naabutan namin yung train. And ang next destination namin is Xifen. 1 hour din ang travel time, so bandang 3 o'clock na kami nakarating. Ito pa lang ang first heavy meal namin for the day. So puro kami food trip dito. And feeling ko parang Japan yung vibes. Thank you. Thank you. 2 hours lang kami dito pero parang ang bilis ng oras. Tapos bumili na rin kami ng mga pasalubong. Di man namin naikot yung buong area pero thankful kami na nahanap namin yung pinaka main attraction. Itong building na inspired sa anime series na Spirited Away. And natikman din namin yung famous peanut ice cream kahit sobrang lamig na ng panahon. Hindi ako fan ng peanut pero grabe ang sarap nito, promise. Bandang 4:30 na tapos ng aming tour and 2 hours ang travel time papunta sa Ximen MRT. So bandang 6:30 nakarating na kami sa drop-off location. And Tommy needs your encouragement. If possible, would you please write something, review about your today's itinerary? Okay, please wear this. Okay. That is all done. Go there. If you need a washroom, CR on the corner. There's one Yes. here. You may use that. Yes, there. Okay, go there. Thank you. Ito ang overall expenses namin sa aming day tour. Thank you for watching. Bye! Ito na ang day 4 namin sa Taiwan. Mag-aalisyan sana kami kaso parang wala nang time, kaya nag-food trip na lang kami. Habang naglalakad, nakita namin tong Lay's Steam 7-Eleven. Sakto konti lang yung pila, kaya green up ko na yung opportunity para tikman to. Located siya sa may 7-Eleven malapit sa Ximending. Thank you, Shashe. Yun na yung part 1 ng breakfast ko. After nyan, nag-coffee kami sa Fongda Coffee. Medyo napagod kasi kami sa day 3 namin, so ngayong day 4, tamang chill na lang. Food trip and bumili ng mga pasalubong. Ito sa mga recommended na coffee shop na nakita ko sa TikTok. And sabi nila matapang yung kape nila. Pwede kang ipaglaban. Pero para sa akin, sakto lang. Maliit lang yung place and very cozy yung ambience. Kumain lang kami ng light breakfast and after yan, nagkakad-lakad na naman. Madami na talaga mapupuntahan around Ximending pa lang. Pumasok din kami sa Poya, tamang window shopping. Trinay ko na din mag-claw machine kasi napakadami nito sa paligid. Kaso ayun, hindi ako swerte.
And napansin ko na medyo palaging mahaba ang pila dito sa Pop Mart, kaya nakita kong wala masyadong tao, pinasok na namin. And tinignan kung ano bang meron sa loob. Nag-ikot lang kami saglit and looking back, sana binili ko na lang to. Para na din siyang museum. After namin dito, sakto wala masyadong tao, kaya nakapag-take na kami ng video and pictures sa my famous Rainbow Pedestrian Crossing. After niya, nag-MRT kami papuntang Taipei Main Station and naglakad konti para puntahan ang restaurant kung saan daw nag-originate ang boba milk tea. Dito na kami nag-lunch. Nag-wait lang kami ng around 10 minutes para makakuha ng table. Medyo pricey din yung mga food nila pero okay lang. After niya, naisipan na namin puntahan ang isa sa mga underrated tourist attraction dito sa Taiwan. Nakita lang din namin siya sa TikTok. Nag-base lang kami sa Google Maps para mahanap yung place. Nag-bus lang kami ng mga 5 minutes and medyo malayo yung nilakad namin. Dito kami pumunta sa Dao Dao Cheng Wharf. Trinay kong mag-bike. Kailangan mo palang mag-register at kung ano-ano pa. Hindi, doon nata sa baba. Akala ko pwede ka lang mag-tap tapos rent mo na. Ang complicated kaya wag na lang, next time na lang. Dahil mga 15 minutes din yung nilakad namin, nagpahinga na lang muna kami. At medyo maaga yung punta namin, mga 4 o'clock, kaya hindi pa naka-open yung mga ilaw. Maliit lang yung place at maiikot mo siya kaagad. Bango. Nung naamoy ko siya, nainganyo akong bumili. Siyempre ang binili ko ay matcha flavor. Thank you! Mahilig din ako kumuha ng mga ganito. Dahil after ng mga travels ko, nalagay ko siya sa folder and good as souvenir. Tapos umakyat din ako para tingnan yung view from upstairs. Nag-hot choco lang din kami saglit at nanood ng sunset. After nyan, medyo palobat na kami kaya naisipan na namin umuwi. At ayun, medyo nawala na naman kami. Lagi namin ito nadadaanan pa uwi ng hotel kaya bumili na rin kami. Pagka uwi namin, nag-charge lang kami at kumain saglit. Ang sarap nito, naghati lang kami pero pag hindi, kaya kong ubusin siya mag-isa. Tapos nag-search kami kung meron pang malapit na 7-Eleven team at yes, merong Hello Kitty. 3 minutes walk lang siya from our hotel. And dito na namin naisipan mag-dinner. At yung kasama ko naman yung nag-try ng claw machine at ayun nga, hindi pa rin kami talaga sinuswerte. Tapos bandang 9 o'clock umuwi na kami. Nakita din namin tong cute na Shiba. Ang cute lang kasi alam niya kung saan siya bababa. Cute. Tapos dito na nagkagulo-gulo. Akala ko kasi ang nabook kong flight is 1:40 PM. Yung tipong nakaligo na kami at nakapangtulog. Ugali ko mag-check ng email every night. Tapos nakita ko your flight is in 4 hours. Late ko pa nakita. So dali-dali kaming pumunta ng airport. Buti na lang mabilis ang check-out. Tapos nag-taxi kami papunta sa Taipei Main Station. Imagine, mga 2 hours na lang yan bago ang flight namin. Sobrang na-stress na ako dahil ayoko maiwan ng eroplano. Sobrang nagmamadali kami, baliktad na rin yung damit ko. Pero hindi naman halata. Nakarating kami sa lounge 5 minutes before yung boarding time. Pawis na pawis kami kasi nga tumakbo kami. At napakasarap lang sa feeling na hindi kami naiwan. At sa lagay na yan, nakuha pa namin yung tax refund namin. Yung tipong nakapila yung isa para kunin yung boarding pass tapos ako pumunta sa my tax refund. Tamang teamwork ba? Mga 1:30 AM nakaupo na kami at napakasarap sa feeling. Nakatulog ako agad at paggising ko nasa Manila na kami. Sobrang kakaibang experience din yung nangyari. Mapapasabi ka na lang na nangyayari to for the plot. But anyways, mga bandang 4:30 AM nakarating na kami ng Manila. And ito yung breakdown ng personal expenses ko. Para sa akin, sobrang sulit na yan. Nakabili pa ako ng sapatos. Affordable ang Taiwan. Kaya babalikan kita. So, ayun lang. Thank you guys for watching. And follow for more travel content. Bye!